Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo ay may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. magnificent, eternally wonderful.
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Magandang umaga po sa atin lahat. At muli, welcome po sa ating morning devotion sa umagang ito. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay mananalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, minsan pa, O Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sa isang pagkakataon, Panginoon, na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin upang muli mapagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang patuloy na pagsama at pangunguna ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pong topic sa umagang ito is all about what can we do to avoid temptation or tukso. Ano nga ba ang tukso? Ang tukso ay isang pagsubok sa isang individual upang gumawa ng isang kamalian, katulad ng maling gawain o kasalanan. Hindi magsasawa at lalong hindi mauubusan ng paraan ang demonyo para sirain po tayo. Karamihan sa mga mananampalataya ay nababagabag ng iba't ibang mga tukso na kinahaharap sa kanilang mga buhay, tulad ng pera, katayuan sa buhay, katanyagan, at kasiyahan sa buhay. Ako po ay nakakatiyak na lahat po tayo ay nakakaranas na matukso. Ang iba ay nakakaranas na matukso na magnakaw, tulad ng alin po, ninanakaw ang oras na dapat ay para sa Diyos. Lahat ng oras ay nilaan na sa paghahanap buhay, upang makuha lamang o makamtan ang mga bagay na inaasam. Pag-uwi sa bahay, pag-upo sa salas, halos ayaw na tumayo nang mailapat ang likod sa sofa, sa sobrang pagod sa paghahanap buhay. Amen? Maaring matukso sa kinita mo, sa pagtatrabaho, lahat sinarili mo na. Natukso ka na angkinin, maging ang para sa Diyos. Ang iba naman ay natuksong gumamit ng pinagbabawal na gamot. At ang iba naman ay natuksong mangakit ng asawa o kasintahan ng iba. O mas matuksong gumawa ng bagay na alam namang mali. Lahat po tayo ay nakakaranas na matukso. Sa simula't simula pa, ang papel ni Satanas ay manukso ng tao, gaya ng ginawa niyang panunukso kay Adan at Eva sa Garden of Eden. Amen po. Actually, ang temptation po ay mabuti, or temptation is good for us because it is a process of testing. God allows temptation kung talagang totoo na ba tayong lumalago sa ating pananampalataya sa Diyos. Kapag dumarating sa atin ang tukso, tinitingnan ng Diyos kung ano ang ating mga saloobin, upang makita niya kung meron tayong paghahangad na hanapin ang katotohanan at manindigan kung ano ang kanyang kalooban, at kung tayo ba ay tunay na tumatawag at nagtitiwala sa kanya.
Atin pong pag-aaralan ang 3 paraan para mapagtagumpayan o mapaglabanan natin ang temptasyon. Number 1 po, control your appetite. Control ang iyong gana. Saan po? Sa kasiyahan ng iyong laman. Kapag nahaharap tayo sa tukso at nararamdaman na natin na nangingibabaw na ang gusto ng ating mga laman, maganang-magana na tayo, enjoy na enjoy mo ng ginagawa, yung gusto ng iyong laman. Ang pinaka-epektibo nating gawin ay lumapit at manalangin sa Diyos upang mahanap natin kung ano ang kanyang kalooban. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 21 verse 22, at anumang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung mananalig kayo. Kaya po natin kontrolin at tanggihan ang mga bagay sa ating mga sarili na nakakapagpalayo sa atin sa Diyos. Basta totoo, tapat, at nagpapakumbaba ang ating puso sa paglapit sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Narito po ang ilan sa mga bagay kung saan maaari tayong mahumaling. Nag-e-enjoy tayo, hindi natin namamalayan na nauubos ang oras natin dito. Mahabang oras ang ginugugol sa paggamit ng mga gadgets. Di mo namamalayan sa sobrang tuwa mo sa mga nakikita at nababasa mo sa Facebook, di ka na makapanalangin. Wala ng oras, wala na sa oras ang iyong pagkain. Maaring ang iba naman ay nahuhumaling din sa mga outing o pagdalo ng mga party. Mas priority ang outing o pagdalo sa mga party kaysa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Maaring ang iba naman ay masyadong nahuhumaling sa pagkain. Kung ano yung pagkain na bawal na sa iyo, yun pa ang gustong-gusto mong kainin. Amen po ba? Kapag gumugugol tayo para sa Diyos, tinutokso naman tayo ng ibang tao para kumita ng malaking pera. Ito po ay nagdaranas ng tukso ng patungkol sa yaman. Hindi maiwasan na makakaranas tayo ng panloob na labanan. Sa isipan pa lang ay may labanan na po. Ipagpapatuloy ko pa ba ang paggugol ng panahon para sa Diyos? Magba-Bible study pa ba ako? Makikinig pa ba ako sa morning devotion? Dadalo pa ba ako sa gawain pag-araw ng linggo? O papatusin ko itong offer para ako'y kumita ng mas malaking pera? Sa mga ganitong pagkakataon, upang makontrol yung nasa ng ating mga laman, kung hindi tayo lumapit sa Diyos at manalangin at hanapin ang kanyang kalooban, madali tayong sumunod sa panunukso ng dyablo at tatalikuran ang Diyos. Alam ng dyablo kung ano ang ating mga kahinaan. Kung ano ang iyong kahinaan, iyon ang ipapain niya sa atin. Gaya ng ginawa niyang panunukso sa ating Panginoong Hesus sa Mateo 4 verse 3. That time ay nag-ayuno ang ating Panginoong Hesus ng 40 days and 40 nights. Kaya nung time na yon ay gutom na gutom ang Panginoong Hesus. Inukray pa nga siya ng dyablo eh. Sabi ng dyablo, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kung paano tinutukso ng dyablo ang Panginoong Hesus, ganun din ang ginagawa niya sa atin. Huwag po tayong makakalimot na tayo po ay mga anak ng Diyos. Huwag po tayong padadala sa gusto ng ating mga laman. Huwag po tayong kagagat sa mga pain ng dyablo, sapagkat tiyak na ito'y ikapapahamak po natin. Matuto po tayong kontrolin ang ating mga sarili na huwag maakit sa mga pag-uudyok ng kaaway. Sabi po sa Santiago 1, verse 14 to 15,
Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at natangay sa sariling pita. Sa verse 15, kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Kung hindi po natin ilapit ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos upang manalangin at hangarin ang kanyang kalooban, madali po tayong malinlang at mahulog sa panunukso ng kaaway, na ang iba pong tawag sa kanya sa 1:8 verse 44 ay Diablo, mamamatay tao at ama ng kasinungalingan. Siya ay swail, demonyo, kaaway, masama at tagapamahala ng kadiliman na sinasabi po sa Efeso 6 verse 12. Kung ganito natin iniisip, nakilala at nai-imagine si Satanas, sinong matinong tao ang maniniwala at susunod sa kanya? Hindi magpapakita si Satanas sa mga ganitong pangalan. Kasi po, alam niyang i-reject natin siya. Amen po ba? Hindi rin siya magpapakita na siya ay may buntot, may dalawang sungay, at matatalim na pangin. Kasi alam niyang di tayo susunod sa kanya. Ngunit kaya niyang magbalat kayo. Kaya niyang itago kung sino siya. Kaya niyang gawin ang kanyang sarili na parang isang maamong tupa na para bagang hindi makabasag pinggan. Kaya niyang magkunwaring parang isang anghel na nagliliwanag at may kagandahan para maakit kanya. Maaari siyang maging isang napakagandang negosyo na napakalaki ang kikitain mo dito. Maakit ka dahil sa galing magsalita ng nag-aalok sa'yo na malaki ang tutubuin mo rito. Pero ito pala ay magpapahamak sa'yo. Pwedeng ito ay isang magandang promotion sa trabaho. Kaya lang, ang magiging kapalit nito ay malalayo ka sa iyong pamilya at maaaring ito'y maging dahilan ng pagkasira o pagkawasak ng iyong pamilya. Maraming paraan para magpakita ng maganda at kaakit-akit ng Diablo para kanya ma-corner at tuluyang mahulog sa kanyang bitag. Ang Diyos po ay hindi makasarili dahil binigyan niya po tayo ng kalayaan or free will para sa desisyon natin sa buhay sa araw-araw. At kung hindi tayo aware at mag-iingat sa mga pakanang pandaraya at panunukso ng Diablo, tiyak na tayo ay masasadlak sa kapahamakan. Lahat po tayo ay nahaharap sa temptasyon. Wala ni isa sa atin ang hindi dumaranas nito araw-araw. Araw-araw natin kahaharapin ang temptasyon. Kaya kung hindi ka nakakaranas ng temptasyon, maaring may problema ka. Maaring kaya wala kang struggle, malabanan ang tukso ay dahil kakampi ka na ng kalaban. Yung ginagawa mong mali ay pakiramdam mo parang natural na lamang yun sa iyo. Hindi mo na ito pinapansin. Amen po ba? Pangalawang paraan para mapagtagumpayan natin ang temptasyon ay avoid manipulation. Ang pangunawa sa kahulugan ng salita ng Diyos ay isa sa pinakamahalagang gawain ng isang mananampalataya. Hindi sinasabi sa atin ng Diyos na sapat nang basahin lang po natin ang Biblia, kundi dapat po natin pag-aralan ito, pangalagaan at unawain ito ng tama. Kapag binasa mo ng madalian ang Biblia, ito po ang kadalasang dahilan ng maling pagkaunawa sa ibig sabihin ng Diyos. Kung kaya't mahalagang maunawaan ang mga prinsipyo kung paano maunawaan ang tamang kahulugan ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, maiwasan po natin imanipula ang kanyang mga salita. Hilingin natin sa banal na Espiritu Santo na bigyan tayo ng pangunawa sa pamamagitan ng totoong panalangin. Sabi nga sa Juan 16 verse 13,
Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Gagabayan tayo ng banal na Espiritu para maunawaan po natin ang banal na kasulatan. Alalahanin po natin na ang Biblia ay ang salita ng Diyos at kinakailangan siyang tanungin kung ano ang ibig sabihin nito. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ang banal na Espiritu na siyang sumulat sa kasulatan ay nananahan na po sa atin at nais niyang maunawaan natin kung ano ang kanyang isinulat. Minsan may mga taong nagbibigay ng kanilang mga sariling kahulugan sa salita ng Diyos sa Biblia upang makuha lang nila ang interpretasyon na nais nilang ipakahulugan ng mga talata. Mag-iingat po tayo at maging mapanuri. Hayaan po natin na ang nakasulat ang siyang magpapaliwanag sa kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Basahin po natin ang Genesis 2, verse 6 to 17. Sinasabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Verse 17. Maliban sa bungang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ito naman si Satanas, mintrada. Basahin po natin ang Genesis 3 verse 4. Sabi niya, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Kaya makikita po natin dito ang pagmamanipula, pambabaluktot ng dyablo sa salita ng Diyos. Kung paano minamanipula ng dyablo ang salita ng Diyos, ganun din ang ginagawa niyang pagmamanipula sa atin. Huwag natin baluktutin ang salita ng Diyos. Maglaan po tayo ng oras para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Unawain mabuti ang kanyang mga salita upang mas lalo natin makilala ang Diyos. May mga taong minamanipula nila ang salita ng Diyos. Sasabihin nila, maski hindi ako magsipag na maghanap ng trabaho, God is good naman eh. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Amen? Kakain ako ng marami, iingatan niya ako kasi anak naman niya ako. Amen? The world tells us, follow your heart. But Jesus said, follow me because your heart is deceitful. Sa Jeremiah 17 verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Amen? Sa Mateo 16 verse 24, sinabi ni Jesus na kanyang alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Follow me, ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Diba? Pero ang sinasabi ng mundo, follow your heart. Amen? Kaya makikita natin dito ang pambabaluktot ng salita ng ating Panginoon. Kaya dapat po maging aware po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng mga pag-uudyok ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? Dahil ang tao, ililigaw po tayo. Ini-interpret nila ang salita ng Diyos sa sarili nilang pagkaintindi para makapangumbinsi ng tao sa mga nais nilang sabihin. Amen po? At ang pangatlong paraan para mapagtagumpayan natin ang temptasyon ay total worship. Sa Roma 12 verse 1 to 2, nilalarawan po dito ni Apostle Paul kung ano ang tunay na pagsamba. Atin pong itong basahin. Kaya nga mga kapatid, alang-ala sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo.
Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at mag-iba ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung anong mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Makikita po natin sa talatang ating binasa ang paglalarawan sa paraan ng ating pagsamba. Ano po ang sinasabi? Ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ang pag-aalay sa ating katawan sa Diyos bilang handog na buhay ay nangangahulugan ng pagbibigay natin ng lahat-lahat sa ating buhay. Ang pagtukoy dito sa ating katawan ay ibig sabihin na lahat ng bahagi ng ating katawan, ang ating buong pagkatao, ang ating puso, isip, mga kamay, ang ating labi, pag-iisip at pag-uugali ay dapat naihandog sa Diyos. Dapat po natin ipaubaya, isuko sa Diyos na Siya ang magkontrol sa lahat ng mga bagay na ito. Tiyak na hindi mananaig ang anumang patibong ng dyablo hanggat hindi natin nakikilala ng husto kung sino ang Diyos. Hindi po natin Siya masasamba. Kapag mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang Kanyang salita. Excited po nating basahin, pag-aralan at unawain, at excited din po tayong maibahagi ito sa iba. Kaano ba natin kamahal ang salita ng Diyos? Paano ba natin tinatrato ang salita ng Diyos? Ganon din ba natin tinatrato ang relasyon natin sa Kanya? Yang pamilya mo, trabaho mo, kotse mo, yang negosyo mo, yung cellphone mo, alahas mo, maging ang buhay at lakas mo, lahat-lahat na meron ka, ang lahat ng iyan ay buhat sa Diyos. Kung kaya't kung meron man tayong dapat sambahin, wala nang iba, kundi ang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin, Diyos na nagpatawad, tumanggap at tunay na nagmahal sa atin lahat. Amen po. Praise the Lord at hanggang dito na lamang po. Magandang umaga po sa atin lahat. Tayo po manalangin. Hallelujah, Lord God. We give you praise, Panginoon. We worship you. We glorify your holy name, Panginoon. Panginoon, na ikaw ay purihin, Panginoon. Lain, Panginoon. Ikaw ay pagbigyan ng karangalan, Panginoon, sa oras kong ito, Panginoon, Lord. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy ka kong sumama, Panginoon, sa amin po kalagitnaan, Panginoon, even yung online, Lord God. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy kang kumilos, Panginoon, sa puso, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Dalayan ko po, Panginoon, na patuloy ka magsumama, Panginoon, Lord God, sa iyong mga anak, Lord. Dalayan ko po ng banal na Espiritu, Panginoon, ang magpabanal, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord God. Lord, wala pa kami magagawa, Panginoon. Kami po, Panginoon, nahiwalay sa iyo. Kaya naman, Panginoon, patuloy po na ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, Lord God. Napakabanalin mo, Panginoon, ang buong iglesia mo, ang mga anak mo, ang buhay ng mga anak mo. Makalakad po kami, Panginoon, sa makakabanalan na iyong nais, Panginoon, para sa aming buhay, Lord. Hindi po namin ito kaya, Panginoon, kung wala ka po sa amin, Panginoon. Ikaw po, Lord God, na aming aasahan, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig, Panginoon, na iyong pong pinagkakaloob araw-araw sa kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na aming pong napakinggan sa araw na ito. Lord, kagayin din po, Panginoon, ng iyong anak na ginamit, Panginoon, sa araw na ito. Dalahan ko po kang tuloy mo siyang pagpalain, Panginoon.
Gamitin pa, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon, na makapaghayag pa, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon, nagmumula, Panginoon, sa iyong puso. Salamat, Panginoon, sa oras pong ito, sa araw na ito, Panginoon. Lord God, pakalakad po kami, Panginoon, sa kabanalan na iyong nais, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang maghapong ito, na ikaw, Panginoon, ang aming maitaas, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maparangalan. Ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik at lahat ang managpapuri. Pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.